bumaba, nandito na yan. Hindi na po siya aalis. So mas ikabubuti po natin. Amen. Amen. Una. Pangalawa, bakit mas ikabubuti natin? Noong nandito si Jesus Christ kasama ng mga disciples, masasabi po natin na He lived with the disciples. Amen? He lived with them. No? Sila po ay nagkakasama. Pag alis ni Jesus Christ, so with, take note, He lived with them, magkasama po sila. Kung saan si Jesus Christ, nandun sila magkakasama. Pag alis ng ating Panginoong Kristo, pag-akyat niya, bumaba ang banal na espiritu. So yung with na kasama nila nung una, magiging within. So because the Bible said the Holy Spirit will dwell within us. Amen? Nung una, kasama lang with us. No, with the disciples, kasama sila kung saan physically magkakasama. Pero pag alis niya kasi kaya sinabi mas ikabubuti natin, pagbaba ng Holy Spirit, the Holy Spirit will dwell within us. So nasa loob natin, hindi na lang kasama. Ngayon, dati ganyan, ngayon, talagang iisa na. Amen? Sinabi po ni Apostol Pablo, no, sa Corinto, mga taga-Corinto, 1 Corinthians 3:16, ang ating mga sarili ay templo ng Diyos at naninirahan sa atin ang kanyang Espiritu. Amen. Amen? So, tayo na nandito, naninirahan ang Espiritu sa ating mga buhay. Hindi nakasama, kundi nag-iisa na, nasa loob na natin eh. Within. So, rather than with, dati, nakasama nila, pangalawa, ang mas beses yung within, iisa na eh. So, yun ang isang kagandahan. Kaya, kung bakit sinabing mas ikabubuti natin. Pangatlo, iniwan tayo hindi para paasahin, kundi merong pangako, no? Verse 40, chapter 14, yung akin pong na-preach dati. Umalis ang ating Panginoong Kristo to prepare the rooms for us. Di ba? Para ipaghahanda tayo at pagdating niya at pag naihanda niya, nasabi niya, siya ay babalik. No? Pag babalik, ibig sabihin, merong, sabi natin doon, merong paghihintay. Amen. Amen? At so may waiting time. So, habang tayo'y naghihintay, hindi po pwedeng wala tayong ginagawa. Kasi kailangan, pagdating ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang pagbabalik, kailangan handa tayo. Amen? Saan entra ang Holy Spirit? Dito po, mga kapatid, yung mission natin habang siya ay wala. Kasi hindi lang tayo iniwan, kundi meron ding katungkulan sa atin na ipagpatuloy nyo kung ano ang nasimulan ko dito sa mundo. Amen? Pag alis niya para pagbalik ko, handa kayo kasi yung mga ihahanda kong mga kwarto na sa langit is reserved only for the disciples. For yung mga taong mananatiling tapat hanggang wakas. Amen? So, tingnan niyo po mga kapatid, sa mission. Kung hindi umalis si Jesus Christ, ang mission magiging limited. No? Kung nandito si Jesus Christ, yung 11 na lang sila noon eh. Kasi may ginawa si Judas. Noong 11, kung meron si Jesus Christ mission dito, nasa Israel sila, sasama yung mga disipulo, tapos siguro magiging ibang lugar, kasama, sa ibang lugar ulit kasama. Pag hindi umalis si Jesus Christ, kasi kasama nila siya, medyo limitado ang galaw nung pagmimisyon ng mga tao. Kasi focus sila sa leader eh. Noong umalis siya, bumaba ang banal na espiritu. Ibig sabihin, nasa atin ang banal na espiritu. Ganito po illustration, mga kapatid. Meron tayong halimbawa, pitchel at saka isang baso. No, pitchel.
Yung pitchel may laman na tubig. Imagine na lang natin. O juice. Gusto mo ba juice? Sister Lan. Baso tsaka iced tea. Wala namang maliit na baso. Pure yan. Yung ano. Ice. Pitcher na may iced tea, sabi ni Sis Lani, tsaka baso na empty. Halimbawa, 11 na baso kasi 11 na disciples. No? Yung pitchel, kapag ka po nilagyan mo ng iced tea, lahat ng 11 na baso, yan merong lamang pwedeng ipainom sa kahit na kanino mo dalhin. Di ba? Kesa doon sa pitcher lang na nag-iisa. Pagdating sa ating misyon, ganun din mga kapatid. Lahat tayo na naiwanan ng banal na espiritu, makakapag-misyon sa bawat sulok ng mundo. Amen. Hindi, so, kung bakit ikabubuti natin is yung impact ng pag-alis ng ating Panginoong Hesukristo, yung impact ng pag-dwell ng Holy Spirit sa atin, naging worldwide yung mission. Kasi bawat isa po sa atin na mayroong espiritu, pwede nang mag-mission. Hindi na tayo dependent dun sa physical presence ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, worldwide ang impact kasi worldwide din po ang kasamaan. Kaya kailangan mag-double time. So, yun po ang naging magandang epekto ng banal na espiritu. Maliban po sa pagiging comforter, sa helper, sa alam natin na intercessor. So, yun po ang naging advantage ng Holy Spirit sa atin pag may mission sa pangatlo. Pagdating po dito sa verse 9, sinabi, verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at ano ang kahatulan. Verse 9, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila. Mga kapatid kay Kristo, ito po yung sinasabi ni Brother Rani kanina. Meron pong trabaho ang banal na espiritu dito sa mundo. Meron pong papel ang banal na espiritu. At ito po, meron pong tatlo na sinabi po dito. Ang banal na espiritu po ay magiging taga-usig, no? O magko-convict sa atin pong mga tao dito sa sanlibutan. No? Meron pong tatlong bagay na naisipakita ng banal na espiritu dito sa sanlibutan. At yung una, yun po yung conviction bilang tayo po ay sinner kung hindi po tayo naniniwala sa Diyos. No? Kasi sabi niya, kasalanan dahil hindi sila, mali sila sa kasalanan, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Kapatid, the society will not convict us of unbelief. No, walang magsasabi dito sa mundo na mali yang hindi ka maniwala. Well, in fact, maraming hindi naniniwala dito sa mundo. No? May freedom. Lahat, opo, may freedom, may kanya-kanyang gustong gawin. Ang banal na espiritu ang magko-convict po sa atin yan ng unang-una niyang trabaho na mali kayo tungkol sa kasalanan kasi kapag hindi kayo naniniwala sa akin, malamang talaga maraming kasalanang magagawa. At wala pong ibang daan. Sabi niya, pag hindi kayo naniwala sa akin, walang ibang daan patungo sa Ama, kundi ako. So paano po, pag hindi po tayo naniniwala sa Kanya, wala po talagang kahahantungan, walang pupuntahan. Kaya yun po, ang Holy Spirit will convict us about sin. Hindi po ito yung sin na isa-isa. Ito yung sin in general. In general, yung hindi paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung isa-isa, yung adultery, stealing, lying, yan po ang magko-convict po sa atin dyan. Konsensya po natin na dala din ng Espiritu sa ating buhay.
no? Yung konsensya natin, yung every bits and pieces ng mga hindi magagandang gawa. Pero ang Holy Spirit, as a whole, sabi niya, isa lang convict us of a sin, hindi sins. Yung sin na yon particularly is unbelief. Hindi paniniwala, hindi pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, sa katuwiran, no? Ang sabi, tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Sa katuwiran daw dahil siya pupunta sa Ama. Anong ibig sabihin? Meron pong standard, mga kapatid, kung bakit nasabing matuwid ang ating Panginoong Jesucristo lang ang naituring na matuwid. Kasi siya ay nakasunod sa misyon niya at siya ay namatay, muling nabuhay at nakabalik sa ating Diyos Ama. Kapatid, ang nais iparating ng Holy Spirit sa atin, walang makapapantay sa katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Sa kahit na anong gawin natin sa ating mga buhay, hindi enough na ang pansarili lang natin na kakayanan, na katalinuhan, na kalakasan ang magbibigay sa atin ng matuwid na pamumuhay na makapapantay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo lang, yan ang standard. Nakabalik siya Pero paano naman kami? Hindi naman tayo Diyos. Hindi naman pareho ang katuwiran natin. Mga kapatid, we have to remember, noong ipinapos ang ating Panginoong Jesucristo, namatay at muling nabuhay, yung kanyang katuwiran na i-share po sa atin kasi tayo po ay naligtas. Tayo pong bawat isa na nabigyan ng pagkakataon na maligtas. Ang pangatlo po na nais ipakita sa mundo ng Espiritu is paghatol. Mga kapatid, sabi niya, mali sila tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundo. Kapatid, hinatulan na po ang pinuno ng mundo. No, sabi ng Diyos, great ng Bible, greater is He who is in me than he that is in this world. No, kapatid, yung sa atin pong mga choices sa ating buhay, no, ang Holy Spirit, malinaw sabi niya, nahatulan na ang sanlibutan, talunan ang sanlibutan. Nasa atin na ang pagpapasya. We have the freedom. Kakaliwa ba tayo o kakanan? No? Alam na natin ang sagot. Doon ba tayo sa temporary pleasure o doon tayo sa eternal reward? Doon ba tayo sa takot o doon ba tayo sa faith? Doon ba tayo sa dilim o doon ba tayo sa liwanag? Kapatid, we know the answer. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, He gave us the freedom. Our choice matters, mga kapatid. Nasa atin po. The Holy Spirit is here to convict us, pero ang pagpapasya ay nasa atin. Dalangin ko po na naway tayo po ay magabayan ng banal na Espiritu at mapili po natin ang tamang daan patungo sa ating Panginoong, sa Diyos Ama through our Jesus Christ. Isang mapagpalang gabi po. Amen. Amen. Glory to God. Salamat po, Brother KR. Ano po? Tunay nga po, yan ang napaliwanag sa atin ng ating kapatid na si Brother KR na ang banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa atin, mag-help sa atin, tulong sa atin, at magko-convict sa ating mga pagkakamali at siyang magbibigay sa atin ng katwiran. At siya rin ang maghahatol sa mga bagay na hindi kabanalan, hindi para sa kabanalan tulad ni Kristo. Amen. At salamat po. Diyan po meron po bang mag-share diyan sa ating mga kapatid? Okay, Brother Arman, i-share po ba kayo? Yun po. Isa pong mapagpalang gabi sa lahat mga kapatid. At ako po
kaya lang hindi ako na nagpunta sa studio ay tinamaan tayo ng kuwan, hindi makapag-drive, medyo sumakit yung lower back ng yung kuwan natin baywang. So hindi ako makapag-drive ngayon. 2 araw na. Siguro mga 1 linggo ang pahinga. Salamat sa Diyos at makapagpahinga din sa trabaho dahil mabigat yung trabaho namin. So dito po sa akin pong napagkuwanan ang naisipahiwatig ng ating ang banal na espiritu kung ano yung ating ang banal na espiritu ay para sa akin po ay tagapagtanggol natin, yung advocate. At una po si Jesus bago po umakyat ang ating Panginoong Hesus, yun nga po pinagbilinan na ulit na rin po ng ating kapatid. Sa akin po yung si Jesus bilang ating tagapagtanggol o advocate. Sabi nga po do sa 1 John chapter 2 verse 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at siya si Jesucristo, ang walang sala. So sinasabi po sa talatang ito na kung atin pong susundin ang ating Panginoong Jesucristo, talaga pong hindi po tayo magkakasala. Dahil yun po ang ating ang ating Panginoong Kristo ang tagapagtanggol katulad ng isang abogado. Kapag tayo ay nagkakasala, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Kung tayo po ay makikinig sa ating Panginoong Diyos at susundin ang kanyang mga utos, hindi po tayo mawawala ng pag-asa bagkus tayo ay patatawarin niya sa ating mga kasalanan, kundi para ipagtanggol tayo batay sa kanyang sakripisyo sa krus. Siya ang nagpapatunay na tayo ay pinatawad na. At yung pong pangalawa para po sa akin ay yung banal na espiritu bilang advocate. Yun nga po, sinabi po doon sa John 14 verse 16, "Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na maging kasama ninyo magpakailanman." Yun nga po, ang banal na espiritu ang ating kasama dito sa lupa. Siya po ang magiging gabay natin bilang siya po yung ating tagapagtanggol kasama dito sa lupa at nagtuturo, umaalalay, ah, nagpapaalala sa atin ng mga turo ng ating Panginoong Kristo. At yung pong pangatlo po ay ang advocate na tumutulong sa panalangin. So ang banal na espiritu pa rin po yung tumutulong sa ating panalangin dahil ako po katulad ko po dati nung wala po sa gawain, hindi po talaga ako marunong manalangin ng gusto. Sabi nga po doon sa Roma 8 verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Minsan po, dahil sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, yung ating nararanasan problema o kasalanan, hindi na po natin makuhang manalangin kung papaano manalangin. Ang banal na espiritu ang nagsisilbing advocate sa looban natin na mamagitan sa Ama. Yun po. Sa buod po ng papel ng advocate, si Jesus ang ating advocate sa langit at nagtatanggol sa atin sa harap ng Ama. At yung pong pangalawa, yung banal na espiritu ang ating advocate dito sa lupa na nagbibigay lakas, gabay at kaaliwan. Ang pagkakaroon ng advocate ay nangangahulog ng hindi tayo nag-isa sa ating kahinaan at kasalanan. Mayroon tayong legal at espiritual na depensa na nagpapatawad at nagpapanumbalik sa atin patungo sa Ama. At kailangan po natin tandaan na banal na espiritu lagi ang ating kasama dito sa lupa. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Salamat po, Brother Arman. Ano po, ah, sa napakagandang sharing at healing upon healing po in Jesus' name, kapatid na Brother Arman. Ayun po, no? Napakaganda po yung
ah, yung conviction, ano po, at maganda pong example dun sa conviction ay ang si Juan Bautista, ano po. Si Juan Bautista ay mula nung siya ay nasa sinapupunan ay puspos na po siya ng banal na espiritu. At doon nung siya ay mag-umpisa na ipangaral ang mabuting balita, ay pinangaral niya yon sa mga Hudyo at bakit kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo sila sa tubig. Ngayon po, napakaganda pong i-topic yun sapagkat meron po tayong darating na Catholic Life and Spirit Seminar. Napakaganda po na lahat po tayo ay umattend at makinig sapagkat this is the renewal of the baptism of the Holy Spirit. Ano po? Napakaganda po na tayo ay i-renew natin. Mag-renew tayo sa bautismo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Para patuloy po tayong makapagpatuloy, sabi nga ng ating kapatid din si Brother KR, yung ating pagmimisyon, yung ating mission sa mundo na mag-guide sa atin at tutulong sa atin. Amen? Sa mission na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Kristo. And tawagin po natin si Brother Leo sa Napier po. Ready ka na po ba, Brother Leo? Kala ko po si Brother Martin. Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Napakaganda po ng ebanghelyo po natin ngayon. At ang ebanghelyo po natin ngayon ay bahagi ng huling pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya dakpin at ipako sa krus. Alam naman ni Jesus na malapit na siyang umalis, ngunit ang kanyang mga alagad ay higit na nakatuon sa kanilang kalungkutan kaysa mas malalim na layunin ng kanyang pag-alis. Sa bahaging ito, pinapakita ni Jesus na ang kanyang pag-alis ay hindi kawalan, kundi daan upang dumating ang patnubay, ang Espiritu Santo, na magdadala ng katotohanan, paghatol at pag-asa. Pero sa kabilang banda, totoo nga pong napakasakit or lungkot kapag yung tao na naging parte na ng buhay natin, ng journey natin, ay mawala bigla, gaya ng mga alagad, nalungkot sila, parang nababalisa sila. Kaya nga sa previous gospel ni Juan, sabi ng ating Panginoon na huwag kayong mabalisa, sabi ng ating Panginoon, dahil ibibigay niya yung Espiritu Santo, na maging ibang patnubay nila, hindi sila hayaang mangulila, hindi sila hayaang mag-isa, kundi sasamahan sila sa wakas ng panahon. At kapag kapag tayo po ay nasasaktan, kadalasan ay nakatuon lamang tayo sa pagkawala, at hindi layunin ng Diyos. Dahil alam po natin na everything happens for a reason, na yung mga iniisip natin na ang mga karanasan natin na akala natin wala ang Diyos, pero may ibang plano ang Diyos. Iba yung plano ng tao sa plano ng Diyos. Kaya ganito ang kalagayan ng mga alagad, nakita nila pag-alis ni Jesus bilang wakas. Ngunit sa pananaw ng Diyos, ito ay simula ng mas malalim na kapahayagan. Ipinapakita nito na ang ating limitadong pananaw ay madalas nakikita lamang ang sakit, samantalang ang Diyos ay gumagawa ng mas dakilang plano sa likod nito. Kaya may mga pagkakataon po na ang sobrang pagtuon po natin sa dalamhati ay nagiging dahilan upang hindi marinig ang tinig ng Diyos. Hindi kasalanan ang malungkot, ngunit kung minsan ang lungkot
humahadlang sa ating pananampalataya. No, sa talatang ito po sa Ebanghelyo, makikita natin na kahit tapat na mananampalataya ay maaaring manghina, no, at malito kapag dumaraan sa pagkawala. Gaya lang po ni San Pedro na yun talaga yung yung parang leader ng mga alagad, pero mismo siya nagdalawang isip at nabalisa, kaya nga tinanong niya ang ating Panginoon kung saan siya pupunta, no? At yun nga po, ngunit hindi ibig sabihin nito ay iniwan sila ng Diyos. Kaya ipinapakita nito na ang akala nating kawalan ay maaaring daan sa mas malalim na presensya sa Diyos, ng Diyos. Ang pisikal na pagkawala ni Jesus ay nagbukas ng daan para sa espiritual na pananatili ng Diyos sa puso ng mga tao. No, ang Espiritu Santo ay hindi lamang kapalit ni Jesus. Siya ang nagpapatuloy ng gawain ng Panginoon sa buhay ng mananampalataya. Kaya ang pag-alis ni Jesus ay hindi pag-abandona, kundi paglipat sa mas malapit at mas malalim na ugnayan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili sa pamamagitan lamang ng ating sariling kakayahan. No, kailangan po nating ang pagkilos ng Espiritu Santo upang maunawaan ang tunay na kalagayan ng ating puso. Ang gawain ng Espiritu Santo ay hindi lamang magpagaan ng damdamin, kundi ilantad ang totoo. Kahit masakit, no, upang dalhin tayo sa pagsisisi at pagbabalik loob. Ang tunay na espiritual na pagbabago ay nagsimula sa banal, sa pagkumbinsi ng Espiritu Santo. Maaari pong mukhang mabuti ang isang tao sa panlabas, ngunit kung tinatanggihan niya si Kristo, ang ating Panginoon, nananatili siyang hiwalay sa Diyos. Ang hindi mananampalataya ay hindi simpleng kakulangan sa opinyon. Ito ay espiritual na pagtanggi sa katotohanan ng si Jesus ang daan, katotohanan at buhay. Gaya po sinabi niya sa John chapter 6 verse 14, no? Siya ang daan, katotohanan at ang buhay, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At kaya ang Espiritu Santo ay kumikilos upang dalhin tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat doon nagsisimula ang tunay na kaligtasan. Ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kabanalan ay hindi nagpapakita lamang ng kabutihan, kundi pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po, maraming salamat po sa ating lahat. Mapagpalang gabi po. Amen. Salamat po, Brother Leo. Talagang punong-puno po tayo ngayon ng salita ng Diyos about to Holy Spirit, no? Kaya napakahalaga po na makinig tayo sa sa ating pagsungguni sa Diyos. Napakahalaga po na pakinggan natin ang sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Amen. At sunod po si Brother Martin. Brother Martin, ikaw na po. Share ka na po. Hello. I gospel for tonight and good evening. Our gospel for tonight is John 16 verse 7 to 13. Be still, be true, be strong, and trust the Lord and share his words to people. This shows us that we don't always just read Bibles. We learn from the Bible and we spread the news. Don't just read the Bible. You need to spread the news. And God wants you to be a part of his family. The church, the Catholic community, he just wants you to be it. Because he loves you. That's all po. Amen. Thank you, Brother Martin. Napakinggan po niyo po 'yon, mga kapatid, no?
So, yan po yung mission natin. Sinasabi po ni Brother Martin. Amen? Um, kaya Brother Martin, maganda na po ikaw. Pagdating ng panahon, iyan ang dapat mong ding gawin. Amen? Glory to God. Isa na lang po, sino po yung pwede dyan sa studio? Or sa mga kapatid natin, pwede na pong mag-open. Okay po? Magpaalam gabi po sa ating lahat at ng Panginoon. Short sharing lang about this gospel. So, earlier kanina nung pagbungad pa ni Brother KR na yung papaalam si Jesus tapos magkatanong kayong mga alagad kung saan pupunta. Just like, sa ating mga magulang, mawala lang tayo saglit sa mga sa panig nating mga anak. Tanong kagad saan pupunta? Diba? Ibig sabihin po, parang hindi talaga tayo yung tipo ng nilalang na ayaw natin mag-isa. Lagi tayo, gusto natin may kasama tayo in whatever stage pa ng buhay natin yan. Babata tayo hanggang sa tumanda tayo. Kahit naghahanap tayo pa rin tayo ng kasama natin, especially ng magulang, kahit matanda sila. Matanda na tayo, no? So, ayun po. At yun, kaya yung paglisan ng Panginoon sa mundo, talagang hindi niya hinayaan na tayo ay mag-isa. Kasi kailangan natin kailangan pa natin ng presensya niya. No? Madalas nga, di ba, pagka yung, ano siya sa ibang mga paniniwala, no? Kapag may nawawalang tayo mga kamag-anak natin na sumasalangit na or nasa kabilang buhay na, no? Ang laging gabayan niyo pa rin po kami dito. Yung espiritu ng ng ating mga Pero of course, we know that yung spirit ng tao na yun is not like will not be physically present everywhere. Kasi tao lang yun eh. Okay, iba talaga ang kapangyarihan na espiritu ng Panginoong Diyos na which is like everywhere. Okay? Dahil yun mismo siya. Hindi lang physically kasama, kundi siya mismo yun. Unlike nung ating katawang lupa at nawawala, mabubulo, at of course, yung experience natin magpupunta na sa kanya, sa langit. No? Yun po. So, kasi sa buhay natin dito sa lupa, marami tayong pagdadaanan. Marami tayong pagdadaanan ng pagsubok at kailangan natin ng gabay ng Panginoon. Okay? We need Him spiritually in our lives. So that's why nung ako ngayon po ay nag-reminisce itong mga nagdaang panahon sa akin, nung naalala ko nga po nung kayo po ay yun yung huling punta dito nung ako po ay inyong pinalalangin, nung ako po ay daraan sa one of the, of course, toughest moments in my life na hindi ko akalain na pagdadaanan ko, no, would have think na mangyayari yun sa akin, na I was just thinking na yung time talaga na yun nakakapanghina kasi bagong ko lang yun, bagong dinig lang ng news sa akin yun na hindi unti-unti pa lang nag-sink in sa akin hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung paano i-prepare yung sarili ko, i-prepare ko yung pamilya ko, yung mga bata, yung work, and all things like that. Actually, the whole time, that entire almost like a week na yun, bago yung operation na yun, I can't stop like crying at night. Hindi ko alam, minsan random na lang yung panalangin ko. Kaya sa totoo lang, without the Holy Spirit, for me, yung talagang parang, sabi nga, no, turo nga ng punong lingko dati, pag hindi kayo marunong manalangin, sabi niyo Espiritu, ask the Holy Spirit to pray for you. Kasi totoo lang, ang dami ng random thoughts na pumapasok sa may mga negative, positive, talagang, sabi nga, ang hairline ng kasamaan at kabutihan, ang pagitan ng kasamaan at kabutihan, ang hairline na, no, so, isang saglit, ang positive ng thoughts mo, mamaya-maya mayroon na namang mag-flip na naman sa utak mo, ay hindi, wala yan, ganyan yan, no? But, dahil nga sa Holy Spirit na tanim sa ating puso, dahil sa salita ng Diyos, no? Kaya nga dapat talaga, sabi nga ni Brother K.R. says, double time din ang pagkapalaganap din natin ng salita ng Diyos kasi double time din talaga ang kaaway na magdikdik sa atin, sa mga nakikita na sa mga panood natin na ay wala yan, ganito yan, ganyan yan, na mag-flip agad ng clip, madaling i-flip agad yung fake mo eh, madali kang
madali kang matumba, matisod, or hindi agad maniwala, ay, baka nga, yun, ay, mag-aalinlangan ka agad ng ganun eh. Pero, hindi. Kaya po, totoo po na ang Holy Spirit po talaga moves in very mysterious way sa ating buhay. At talaga po ito po ay sa mga siguro yung may mga doubt pa na the other religions would have a doubt na hindi totoo yung Holy Trinity. Tatlong persona ng ating Panginoon, hindi po. Kaya ito po ay ito po ay sinishare na natin po ng lingkod kung paano paliwanag po ang ang tatlong persona ng ating Diyos Ama, Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Dahil at present po siya sa ating buhay, nandiyan po siya sa ating buhay, kung tayo ay gabayan, tulungan sa lahat ng ating mga pagdadaanan, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Kagaya rin po ng ating mga anak na alam nila may pagkain sila, may mag-aalaga sa kanila. So kahit nasa work ka, alam nila may darating silang bahay. The next day may bahay pang uuwian, may pagkain pa, at sa next future ay may ihinihanda tayo sa kanila bilang mga magulang. Ganun din po ang ating mga anak. So, ayun po kaya po ako nagpapasalamat ng marami sa tulong po sa panalangin po ninyo. Simula po nang ako po ay mag-start ng aking journey hanggang po sa ngayon. Patuloy lang po tayo manalig sa ating Panginoon. Manalig po tayo sa kanyang magagawa sa ating buhay. At of course po, ang Holy Spirit po na patuloy na gumagabay at nag-iingat sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. To God be the highest. Amen. Glory to God. Salamat po, Sis Ina. Napakaganda po ng share ng ating kapatid. Talagang yan po yung tatak ng anak ni Yahweh El Shaddai, the unity. Sa hirap, sa ginhawa, sa kasiyahan, tayo'y magsama-sama sa iisang panalangin, sa sa kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At sa kanyang kapurihan. Glory to God. At marami pong salamat mga kapatid sa mga hindi ko po nabati kanina, Sis Banji, Sis Rosana, sa mga kapatid ko natin dyan sa Napier. Pagpalang gabi po sa ating lahat at tawagin po natin si Brother Enzo para sa ating huling panalangin. At ituon po natin ang ating sarili, ating puso sa huling panalangin, sa closing prayer. Closing prayer po. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Yahweh El Shaddai, muli po kami po ay nagpapasalamat para sa gabi ito, Lord God, lalo po sa bahay na ito, Lord God, na nagpatuloy, Lord God, para ikaw ay maparangal at mapapurihan, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God, sa biyaya ng buhay, Lord God, na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Lalo tigit, Lord God, sa aming narinig na mensahe mo, Lord God, para sa gabing ito, Lord God, na ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ay hindi nawawala sa amin. At Lord God, ito yung ang tungkulin, Lord God, ng banal na Espiritu, Lord God, na hindi lamang, Lord God, mag-convict, hindi lamang, Lord God, maging advocate, hindi lamang heal sa amin, Lord God, hindi lang tulungan kami sa araw-araw, kung bagkos ang banal na Espiritu, Lord God, ang mag-lead sa amin sa katotohanan na ikaw ang dakila, ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan, Lord God. Wala nang iba, Lord God. At gayon din, Lord God, maraming pong salamat at tunay nga po, Lord God, na ang iyong kabutihan, Lord God, ay hindi natatapos sa pagpapadala ng iyong anak dito sa lupa, Lord God, ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi ang Espiritu na nananahan at nananahan sa aming mga puso, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God, na ang iyong pagmamahal ay walang makakapantay, Lord God. At Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God, na
mapag-ignite namin, Lord God, ang Espiritong Banal sa amin, sa bawat isa, Lord God. At ito, Lord God, ang mas tumulong sa amin, lalo na higit sa aming spiritual na aspeto, Lord God. Ganyan din, Lord God, itinatas namin ang Palmado Family, Lord God. Pagpalain niyo po, Lord God, sila ng blessing ng siksik, liglig at maako, Lord God. Amen, Lord. Ganyan din, Lord God, pagpalain niyo po, Lord God, ng tuluyan na paggaling, Lord God, na mawala na, Lord God, ang cancer na ito, Lord God, sa kanyang katawan, Lord God. Kiniklaim namin, Lord God, na siya ay normal na kanyang health, Lord God. In Jesus' name. Jesus. Ganyan din, Lord God, kiniklaim na po namin ang mga susunod po na oras, Lord God, sa aming pagkakahiwa-hiwalay, Lord God. Punuin niyo po kami at puspusin ng banal na espiritu para maging kami at magay kami ng safe at ligtas na makakarating sa aming kanya-kanyang tahanan, Lord God. Ipinahiram mo na, Lord God, na tahanan. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Ang aming pong bawat pamilya, Lord God, nasa studio, Lord God, at nasa Zoom, Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat isang pamilya, Lord God. At puspusin niyo rin po ng inyong banal na espiritu, ang aming mga hanap buhay, Lord God. Amen, At Lord. patuloy na kayong mag-lead sa aming buhay. Amen. Kaya hindi, Lord God, idinadalangin namin, Lord God, ang lahat po ng lahat po ng mga kahilingan, Lord God, ng bawat isa sa amin, Lord God, ay ikine-claim na po namin, Lord God, na ito ay may natupad na, Lord God. Amen. For your almighty name. Amen. At ang lahat pong ito ay binabalik namin ang aming parangal at papuri sa inyong banal na anak na si Jesu Kristo, kasama ng Espiritong Banal at ang Inang Birheng Maria na patuloy na nalangin para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen.